Panalangin. Panginoon naming Diyos, ang pagpapalagpapila ko po sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa napakabuting araw na ito na iyong binigay sa amin. Salamat po dahil palagi mo po kami iniingatan sa tuwina. Ngayon po, Panginoon, hinihingi po kami ng tulungan upang magabayan kami sa pag-aaral, lalo na sa aming aralin sa araw na ito. Pagpalain po kami at Diyos sa mga kasagunaan at mabibigat na karamdaman. Salamat po, Ama, at ang lahat ng ito'y aming hinihiling sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon Jesucristo. Amen. Magandang araw po sa lahat, lalo na sa aking mga estudyante, kapwa guro, at lalo sa aming department head na si Ma'am Rapunzel Adlaw. Ako po si Raquel Damaso at sa araw na ito ay may pag-aaralan tayong isang aralin. Ito ay isang maikling kwento na may pamagat na Ang Ama. Ito ay isinalin sa Filipino ni Mauro R. Avena. At dito naman sa gilid ating makikita yung melts na ating naging basihan para sa aralin ito. Ngayon naman, ito yung mga layunin natin para sa aralin ito. A. Nabubuo ang sariling paghatol o pagmamatubig sa mga ideyang nakapaloob sa akda. At yung B, nagbibigyang uhulugan ang mahirap na salitang ginagamit sa denotatibo o konotatibong kahulugan. At C, naihahambing ang ilang piling pangyayari sa napanood na telenovela sa ilang piling kaganapan sa lipunang Asyano sa kasalukuyan. At kung mapapansin natin sa tabi ng bawat layunin natin, andun yung ipaloob yung mga code ng ating melts na nakita natin sa nakaraang page. Okay. Ngayon naman para sa ating motibasyon. Ating basahin ang pangungusap sa ibaba ng imahe. Okay, sabayan niyo ako. Natatandaan ng mga bata ang isa o dalawang okasyon na sinorpresa sila ng ama ng kaluwagang palad nito, sadyang nag-uwi ito para sa kanila ng dalawang supot na puno ng pansit gisado. Ngayon, ibig ko kayong tanungin, ano ang ibig sabihin ng salitang kaluwagang palad sa pangungusap? Isip-isip. Sige nga, inyong sagutin. Wow, ang galing! Magaling! Tama ang iyong kasagutan. Ngayon naman, subukin natin. Magkakaroon tayo ng pre-test at inyong sasagutan ang subukin natin na makikita sa unang pahina, sa pahina 1 ng inyong Filipino 9 sariling linangan kit. Una, maikling kwento. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutin ang mga katanungan ito. Tandaan, isulat ang titik ng mapipili mong wasang sagot at isulat sa inyong sagutang papel. Okay, natapos na nating sagutan ng ating pre-test. Ngayon naman, ating aralin. Ating babasahin ang maikling kwento na may pamagat na Ang Ama, na isinalin ito sa Filipino ni Mauro R. Avena. Sabay-sabay nating basahin. Ito ay ating makikita sa pahina 2 hanggang 5 ng ating SLK 1 Maikling Kwento. Pwede nyo i-pause ang video para sabayan nyo akong basahin ang maikling kwento nito.
sa Singapore. Isinalin sa Filipino ni Mauro R. Avena. Magkahalo lagi ang takot at pananabik kapag hinihintay ng mga bata ang kanilang ama. Ang takot ay sa alaala ng isang lasing na suntok sa bibig na nagpapatulo ng dugo at nagpapamaga ng ilang araw sa labi. Ang pananabik ay sa pagkain na paminsan-minsay inuuwi ng ama. Malaking supot ng mainit na pansit na iginisa sa itlog at gulay. Ang totoo, para sa sarili lang niyang iniuuwing pagkain ng ama. Lamang ay napakarami nito upang maubos niya ng mag-isa. Pagkatapos ay naroong magkagulo sa tira ang mga bata na kanina pa aali-aligid sa mesa. Kundi sa pakikialam ng ina na mabigyan ng kanin-kaniyang parte ang lahat, kahit ito'y sansubo lang ng masarap na pagkain, sa mga pinakamatanda at malakas na bata lamang mapupunta ang lahat, at ni katiting ay walang maiiwan sa maliliit. Anim lahat ang mga bata. Ang dalawang pinakamatanda ay isang lalaki, 12 anyos, at isang babae, 11. Matatapang ang mga ito kahit napayat, at nagagawang sila lang lagi ang maghati sa lahat ng bagay kung wala ang ina, upang tiyaking may parte rin ang maliliit. May dalawang lalaki, kambal, na 9 anyos, isang maliit na babae, 8 anyos, at isang 2 anyos na paslik pa. Katulad ng iba ay maingay na naghahangad ng marapat niyang parte sa mga pinag-aagawan. Natatandaan ng mga batang isa o dalawang okasyon na sinurpresa sila ng ama ng kaluwagang palad nito. Sadyang nag-uwi ito para sa kanila ng 2 supot na puno ng pansit gisado at masaya nilang pinagsaluhan ng pagkain na hirap nilang ubusin. Kahit na ang ina nila ay masayang nakiupo sa kanila at kumain ng kaunti. Pero hindi na naulit ang masayang okasyong ito at ngayon hindi nag-uuwi ng pagkain ang ama. Ang katunayay ipinapalagay ng mga batang mapalad sila kung hindi ito umuuwing lasing at nanggugulpi ng kanilang ina. Sa kabila niyo'y umaasa pa rin sila at kung gising pa sila pag-uwi sa gabi ng ama, naninipat ang mga matang titingnan nila kung may brown na supot na nakabitin sa tali sa mga daliri nito. Kung umuuwi itong pasigaw-sigaw at padabog-dabog, tiyak na walang pagkain at ang mga batay magsisiksikan. Takot na anumang ingay na gawa nila ay makainis sa ama at umakit sa malaking kamay nito upang pasuntok na dumapo sa kanilang mukha. Madalas na masapok ang mukha ng kanilang ina. Madalas iyong marinig ng mga bata na humihikbi sa mga gabing tulad nito at kinabukasan ang mga pisngi at mata niyon ay mamamaga kaya't mahihiya itong lumabas upang maglaba sa malalaking bahay na katabi nila. Sa ibang mga gabi, hindi paghikbi ang maririnig ng mga bata mula sa kanilang ina, kundi isang uri ng nagmamakaawa at nininervyos na pagtawa at malakas na bulalas na pag-ungol mula sa kanilang ama at sila'y magtatanong kung ano ang ginagawa nito. Kapag umuwi ang ama ng mas gabi kaysa dati at mas lasing kaysa dati, may pagkakataong ilalayo ng mga bata si Moymoy. Ang dahilay si Moymoy, 8 anyos, at sakitin at palahalinghing na parang puting ay madalas kainisan ng ama. Uhugin, pangiwi-ngiwi, ito ay mahilig magtuklap ng langib sa galis na nagkalat sa kanyang mga binti na nag-iiwan ng mapula-pulang mga panse. Gayong pauli-ulit siyang pinagbabawalan ng ina. Pero ang nakakainis talaga ay ang kanyang halinghing. Mahaba at matinis. Iyon ay tumatagal ng ilang oras habang siya ay nakaupo sa bangko sa isang sulok ng bahay, namamaluktot ng pahiga sa banig kasama ang ibang mga bata na di makatulog. Walang pasensya sa kanya ang pinakamatandang lalaki at babae na malakas siyang irereklamo sa ina na pagagalitan naman siya sa pagod na boses. Pero sa gabing naroon ng ama, napapaligiran ng bote ng beer na nakaupo sa mesa, iniingatan nilang mabuti na hindi humalinghing si Moymoy. Alam nila na ang halinghing niyon ay parang kudkuran na nagpapangilo sa nerbiyos ng ama at ito'y nakakabulahaw na sisigaw at kung hindi pa iyon huminto, ito'y tatayo, lalapit sa bata at hahampasin iyon ng buong lakas.
Pagkatapos ay haharapin nito at papaluin din ng ibang bata na sa tingin nito, sa kabuuan, ay ang sanhi ng kanyang kabwisitan. Noong gabing umuwi ang ama na masamang-masama ang timpla dahil nasisante sa kanyang trabaho sa lagarian, si Moymoy ay nasa gitna ng isang mahabang halinghing at di mapatahan ng dalawang pinakamatandang bata, gayong binalaan nilang papaluin ito. Walang ano-ano, ang kamao ng ama ay bumagsak sa nakangusong mukha ng bata na tumalsik sa kabila ng kwarto kung saan ito nanatiling walang kagalaw-galaw. Mabilis na naglabasan ng bahay ang ibang mga bata sa inaasahang gulo. Nahimasmasan ng ina ang bata sa pamamagitan ng malamig na tubig. Pero pagkaraan ng 2 araw, si Moymoy ay namatay at ang ina lamang ang umiyak habang ang bangkay ay inihahandang ilibing sa sementeryo ng Nayon. May 1 kilometro ang layo doon sa tabi ng gulod. Ilan sa taga-Nayon na nakakatanda sa sakiting bata ay dumating upang makiramay. Sa ama na buong araw na nakaupong nagmumukmuk ay doble ang kanilang pakikiramay dahil alam nilang nawalan nito ng trabaho. Nangolekta ng abuloy ang isang babae at pilit niya itong inilagay sa mga palad ng ama na di kawasan. Puno ng awa sa sarili ay nagsimulang humagulgol. Ang balita tungkol sa malungkot niyang kinahinatnan ay madaling nakarating sa kanyang amo. Isang matigas ang loob pero mabait na tao na noon din nagdesisyong kunin siya uli para sa kapakanan ng kanyang asawa at mga anak. Dala ng kagandahang loob, ito ay nagbigay ng sariling pakikiramay. Kalakip ang munting abuloy na minabuti nitong iabot sa asawa ng lalaki imbes sa lalaki mismo. Nang makita niya ang dati niyang amo at marinig ang magaganda nitong sinabi bilang pakikiramay sa pagkamatay ng kanyang anak, ang lalaki ay napaiyak at kinailangang muling libangin. Ngayon naging napakalawak ang kanyang awa sa sarili bilang isang malupit na inulilang ama na ipinaglalamay ang wala sa panahong pagkamatay ng kanyang dugo at laman. Mula sa kanyang awa sa sarili ay bumulwak ang wagas na pagmamahal sa patay na bata. Kaya't madalamhati siyang nagtatawag. Kaawa-awa kong Moymoy. Kaawa-awa kong anak. Nakita niya ito sa libingan sa tabi ng gulo. Payat, maputla, at napakaliit. At ang mga alon ng lungkot at awa na nagpayanig sa matipuno niyang mga balikat at brasong kayumanggi ay nakakatakot tingnan. Pinilit siyang aluin ng mga kapitbahay na ang iba'y lumayo na may luhas mga mata at bubulong-bulong. Maaaring lasenggo nga siya at irresponsable, pero tunay na mahal niya ang bata. Tinuyo ng nagdadalamhating ama ang kanyang mga luha at saka tumayo. Mayroon siyang naisip. Mula ngayon, magiging mabuti na siyang ama. Dinukot niya sa bulsa ang perang ibinigay ng kanyang amo sa asawa. Nakiming iniabot naman nito agad sa kanya, tulad ng nararapat. Binilang niya ang papel de bangko. Isa man dito ay hindi niya gagastahin sa alak. Hindi na kailanman. Matibay ang pasya na lumabas siya ng bahay. Pinagbasdan siya ng mga bata. Saan kayo pupunta? Tanong nila. Sinundan nila ito ng tingin. Papunta ito sa bayan. Nalungkot sila dahil tiyak nila na uuwi itong dalang muli ang mga bote ng beer. Pagkalipas ng 1 oras, bumalik ang ama. May bitbit itong malaking supot na may mas maliit na supot sa loob. Inilapag nito ang dalawa sa mesa. Hindi makapaniwala ang mga bata sa kanilang nakita, pero iyon ba'y kahon ng mga tsokolate? Tumingin silang mabuti. Mayroong supot ng ubas at isang kahon yata ng biskwit. Nagtaka ang mga bata kung ano nga ang laman niyon. Sabi ng pinakamatandang lalaki, biskwit. Nakakita na siyang maraming kahon tulad niyon sa tindahan ni Hochek sa bayan. Ang giit naman ng pinakamatandang babae ay candy. Yung katulad ng minsay ibinigay nila ni Lauso na nakatira doon sa malaking bahay na pinaglalabhan ng nanay. Ang kambal ay nagkasya sa pandidilat at pagngisi sa pananabik. Masaya na sila anuman ang laman niyon.
kaya't nagtalo at nanghula ang mga bata. Takot na hipuin ang yaman na walang senyas sa ama. Inip silang lumabas ito ng kanyang kwarto. Di nagtagal ay lumabas ito. Nakapagpalit na ng damit at dumiretso sa mesa. Hindi dumating ang senyas na nagpapahintulot sa mga batang ilapat ang mga kamay sa pinag-iinteresang yaman. Kinuha nito ang malaking supot at muling lumabas ng bahay. Hindi matiis na mawala sa mata ang yaman na wari kanila na sana. Nagbulingan ng dalawang pinakamatanda ng matiyak na hindi sila maririnig ng ama. Tingnan natin kung saan siya pupunta. Nagpumilit na sumama ang kambal at ang apat ay sumunod ng malayo-layo sa ama. Sa karaniwang pagkakataon, tiyak na makikita sila nito at sisigawang bumalik sa bahay. Pero ngayon, nasa isang bagay lamang ang isip nito at hindi man lang sila napuno. Dumating ito sa libingan sa tabing gulod. Kahuhukay pa lamang ng puntod na kanyang hinintuan. Lumuhod at dinukot ang mga laman ng supot na dahan-dahang inilapag sa puntod habang pahikbing nagsalita. Pinakamamahal kong anak, walang nag-aalay sa iyo ang iyong ama kundi ang mga ito. Sana'y tanggapin mo. Nagpatuloy itong nakipag-usap sa anak habang nagmamasid sa pinagkukublihang mga halaman ng mga bata. Madilim na ang langit at ang maitim na ulap ay nagbabantang mapunit anumang saglit, pero patuloy sa pagdarasal at pag-iyak ang ama. Naiwan sa katawan ang basang kamisa dentro. Sa isang iglap, ang kanina pang inip na mga bata ay dumagsa sa yaman. Sinira ng ulan ang malaking bahagi niyon. Pero sa natira sa kanilang nailigtas, nagsalo-salo sila tulad sa isang piging na alam nilang di nila mararanasang muli. Ngayon naman, magkakasaaralin natin ating sasagutan ang mga katanungang ukol sa maikling kwentong pamagat ay ang ama. Ito ay matatagpuan sa ating sariling linangang kit na maikling kwento pahina 5 hanggang 7. Ito ay mayroong mga 10 katanungan, kaya bibigyan ko kayo ng 10 minuto para sagutan ang mga katanungan ito. Okay, tapos na ang 10 minuto. Ang gagaling ninyo, inyong nasagutan ang mga katanungan ng sakto sa oras. At kami dyan at tayo'y pumunta sa ating susunod na gawain. Ngayon naman, ating uunawain ang ating binasa. Ito'y kabilang sa ating mga layunin sa araw na ito. Ngayon, aking tatanungin, kayong aking mga mag-aaral na base sa inyong binasa, maaari nyo bang sabihin ang inyong nabubuong sariling paghatol o pagmamatuwid sa mga ideyang nakapaloob sa akda? Base sa Ang Ama na isinalin ni Mauro R. Avila. Ang galing, magaling. Tama ang iyong sinabi. Ngayon naman, tandaan natin, ang maikling kwento ay isang uri ng panitikan na masin na naglalahad ng mga pangyayari. Ang maikling kwento ay di tulad ng nobela. Sapagkat hindi ito gaya ng nobela na sadyang mahaba. Mahigit na kukonte lamang ang mga tauhan at mabilis ang paglalahad sa maikling kwento. Samantala, nakatutulong ang mga pangatnig at transitional devices ayon sa tamang gamit ito upang makabuo ng tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kwento. Pangatnig, ang tawag sa mga salitang nag-uugnay sa dalawang salita, parirala o sugnay, at transitional devices naman ang tawag sa mga kataga na nag-uugnay sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari, naratibo at paglilista ng mga ideya. Ngayon, base sa ating nabasa na ang Ama ay isang uri ng kwentong makabanghay na nakatuon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sa akdang ito, ipinakita kung paano ang isang ama ay nagkamali at nagkasala sa kanyang pamilya.
Ngunit, namulat sa katotohanan at nagsisi. Bagamat nagkasala ang ama, nagsisikap itong makabawi at magbago. Naging huli man ang kanyang pagsisisi. Minsan, sa buhay, nakikita at napagtanto ang kahalagahan ng isang tao kapag ito wala na. Kaya nga, mas maigi na paglaanan ng panahon at oras ang mga mahal sa buhay upang sa bandang huli ay walang paghihinayangan. Ang buong pamilya ay larawan ng kasiyahan, pinapangarap ni naman. Kaya ang mawala ng isang kasapi, ito ay isang matinding dagok sa buhay. Ang pagkakamali ng isang tao, lalo pa ng isang ama, ay mahirap tanggapin sapagkat tinuturing sila na haligi ng tahanan na nararapat na magpapakita ng katatagan. Magkaganon man ay huwag sukuan ang mahal na nagkasala at sa halip tulungan itong makabangon mula sa pagkadapa. Ang magpatawad ay hindi ganun kadali ipagkaloob. Subalit, ang Panginoon nga ay nagpapatawad. Tayo pa bang tao lamang? Mahirap man itong ibigay, ngunit mas nakatutulong itong upang maging malaya mula sa kinikimkim na puot at mamuhay ng tahimik. Naway ating tandaan ito palagi. Kaya naman, ang susunod natin na gagawin ay italakay o tatalakayin natin ang konotasyon at denotasyon. Ano ba yung kaibahan ng mga ito? Konotasyon. Ito yung pansariling kahulugan ng isa o grupo ng tao sa isang salita. Ang kahulugan ng konotasyon ay iba sa pangkaraniwang kahulugan. Halimbawa, ang batang ito ay may gintong kutsara sa bibig. Gintong kutsara. Hindi ito literal na kutsarang ginto. Ngunit ang ibig sabihin nito ay mayaman. Ngayon, ano naman ang denotasyon? Denotasyon, ito ay ang kahulugan ng salita na matatagpuan sa diksyonaryo. Literal o totoong kahulugan ng salita. Halimbawa, ginto. Isang uri ng metal na kumikinang at malyabo. Ginagamit na bilang palamuti, sa jewelry, at sa mga barya. Ito ang kahulugan o ibig sabihin ng ginto na makikita natin sa diksyonaryo. Okay, ngayon naman, ating isa sa katuparan mga gawain sa Filipino Night SLK 1, may kwento at pagbibigay halaga sa ating aralin. Ngayon, dito, makikita ninyo ang isang kahon na may mga salita. At inyong gagawin ay tukuyin ang konotasyon at denotasyon na kahulugan ng mga salitang nakatala sa ibaba na matunghayan rin sa akdang binasa. Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot at isulat ang sagot sa sagutang papel. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan ito. Okay, tapos na ang 5 minuto. Ngayon naman, ang susunod nating gagawin ay ang paglalapat. Ngayon, atasan ko kayong manood ng isang teleserye. Alam kong gustong-gusto ito ng ibang mga kabataan ngayon. Meron pang nanonood ng mga Korean drama. Ngayon, manood ng isang teleserye, suriin at inhambing ang ilang mga pangyayari na napanood sa mga nangyayari sa lipunang Asyano. Okay? Para sa walang telebisyon naman ay maaari niyong mapagkunan ang sagot ang nakatalang buod ng isang teleserye dito sa gilid. At ang makikita niyo dito ay ang pamagat ng teleserye ay Wildflower. Pwede ninyong i-pause ang video para basahin ang buod dito. At dito naman, ito ang format na inyong gagamitin para sa gawain na ito. So, pupunan ninyo ang chart sa gilid habang sundin naman ang criteria na nakalahad sa baba. So, makikita ninyo yung format, may nakasulat na pamagat ng teleserye, pangyayari sa telenovela at kaganapan ng lipunang Asyano. At sa baba naman ang criteria. Nilalaman, ito ay may kaugnayan sa pangyayari sa telenovela, makatotohanan at pagkabubuo. Ito ay mayroong 25 puntos. Ngayon naman sa baybay at paggamit ng mga salita, ito ay may 15 puntos.
At sa kalinisan ng pagsulat, ito ay may 10 puntos. At sa kabuuan, mayroong 50 puntos. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto para sagutan ang gawain ito. 15 minuto. Ayan, tapos na ang 15 minuto. Susunod, halos tapos na tayo sa ating aralin. Ngayon naman para sa ating kasunduan. Alamin ang mga pang-ugnay na hudyat ng pagsusunod-sunod ng mga pangyayari. Tandaan, ngayon ibig ko kayong tanungin, atin bang nakamit ang mga layunin para sa araling ito? Tatlo yun, kung inyong matatandaan kanina. Magaling! Atin niyang nakamit at masaya ako dahil nagawa natin ang lahat ng ito sa araling ito. Muli, ako po si Raquel Damaso, inyong guro sa araling ito. Maraming salamat sa pakikinig at panonood.